Sa sobrang dami po ng media na bias at mga bayarang vloggers, ang mga tao ngayon sa social media ay nalilito na kung ano ang totoo. Kaya't dito ngayon papasok ang The Revealers. In unity they stand so strong, in the Church of Christ where they belong. The Revealers, with a mission divine, sharing gospel is brighter than any light that shines. In unity they stand so strong, in the Church of Christ where they belong. The Revealers, with a mission divine, sharing gospel is brighter than any light that shines. Is it as a selective justice? I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga iniimbestigahan. No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko we'll just follow the evidence. And sinabi ko we'll just follow the evidence. And sinabi ko we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Ang Pangulo mismo ang may sabi, from the time we informed the Independence Commission, sabi niya, we'll just follow the evidence. Yung pong lumabas na salita sa bibig ninyo, Mr. President, ay lihis sa ginagawa po ninyo. Bakit? Sapagkat nung nagkaroon ng mga ebidensya na inilatag ang mga taong inimbitahan sa Senado, hindi po nasunod ang inyong sinasabi. Sa madalit sabi, yung pong ginagawa ninyong pagsagot sa mga interview, katulad po ng video na akin na-play ngayon, ay hindi totoong larawan ng isang Pangulo. We'll just follow the evidence, pero ang totoong nangyari, itago ang evidence, baluktutin ang batas, itago ang mga sangkot, ang mastermind. Kaya nga maraming tao ang lumabas para mag-rally dahil yung pong sinasabi ninyo na sundin kung ano ang ebidensya, hindi po natusunod. Hindi po nasusunod. Ngayon, nung nag-rally kami, may mga ilang tao na nagsasabing sila daw ay naabala. Kami daw ay magulo kapag ka nag-rally. Alam niyo po, mga kaibigan, mga manonood, hindi po kami magulo mag-rally. Hindi kami katulad ng iba na kapag ka nag-rally, sinisira ang mga kagamitan ng isang syudad. Hindi po kami katulad ng mga nagrarally kapag ka nagrally, may sinusunog na truck sa gitna ng kalsada. Hindi po kami katulad ng iba kapag ka nagrarally, nagkakaroon na ng pisikal na pananakit sa kung sino man. Ngayon, sasabihin po ng mga nanonood, may napanood po kaming video May napanood po kaming video na kung saan ay nagkaroon ng sakitan. Alam niyo po mga kapatid, mga viewers, ang pulis mismo ang kumumpirma sa mga nanggulo na kanilang hinuli at naaktuhan na nanggugulo. Nananakit, physical na nananakit, sa araw nung rally ay hindi po mga iglesia ni Cristo. Panoodin niyo po itong video na ito. Ito po'y katunayan na yung mga nanggugulo noon ay hindi po kapatid sa iglesia. Bumabato doon sa may dulo. Binabato yung pulis. May natamaan. Nandun ako sa harap ng dalawa kong pulis. Kinuha na lang, binunot nila, dinala doon sa dulo para hindi na mapuruhan. Na ano naman namin na hindi yun mga parang merong nakapasok na ibang mga damit. Kaya pakiwari namin, nakita ko naman kanina, hindi yun yung mga kapatid na ang nagsimula nun. So possibly infiltrator, sir? Malamang na-infiltrate tayo, na-infiltrate kami kasi kung napapansin nyo kanina, nag-uusap na mga ako, nakikiusap ako, sila nakikiusap din hanggang sa... Malinaw po ang napanood ninyo mula po sa isang otoridad na pulis. Siya po mismo ang nagpaliwanag na ang mga nanggugulong yon na kanilang naaktuhan ay hindi po talaga kasama o kabilang sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, para patunayan palalo na ang aming pag-rally
ay hindi naman talaga magulo, pakinggan nyo naman itong video mula sa isang mayor ng Maynila. Kaya pa sila kahapon eh. Doon sila sa Freedom Park. Okay naman. We're very happy that, alam mo kasi, sa totoo lang, pag INC yan nag-rally, wala akong kakabakaban. Kasi, katulad ng huli nilang ginawa dito sa Luneta na may permit, ilang milyon sila doon. Alam mo naman pag alis sila, walang bilo. Although nandito yung DPS, nandito yung amin. Typical na, what we extended to them is being extended to all other political organizations conducting freedom of expression in the city of Manila. Pagbalik sila, alas Domingo. Wala talaga. Kahapon, na minonitor namin yung liwasan. Although hindi na kailangan ng permit doon, dahil ano yun eh, freedom of expression. Tapos ito kagabi, nag-10 pa sila. Nag-10, after nilang umalis, nag-10 sila, they stayed overnight. Because I think may programa pa sila. So, okay naman. Maayos naman. Medyo, lang kami, traffic. And that's part of Manila. Pag nagpunta sila lahat sa recto, parado ang buong Moraita, apektado buong Espanya. Pag nagpunta sila sa Luneta, o sino man to, across ako, parado ang Luneta, Ayala, Sarado, and so on and so on. Very challenging ang Manila. But at least, as you can see, pinapayagan naman namin, kasi sila hihingi ng permiso sa amin. Except for freedom part. Hindi nila kailangan. We have to police them not to go as much as we can makakapag-nervisyo na tayo. And so, maayos yung mga kapatid natin sa iglesia dito sa Manila. I cannot speak on other areas, but as far as with regard to your question, matitino yung mga Marami nang nakakakilala kay Mayor Isko Moreno. Alam natin ang kanyang kasaysayan bago siya manungkulan bilang konsehal at bilang mayor ng Maynila. Alam niya ang galaw ng mga taong magulo, alam niya ang galaw ng mga taong disiplinado kapag ka nagsasagawa ng kilusan sa kanyang lugar. Maliwanag ang kanyang binitawang mga salita na kapag ka Iglesia ni Cristo magrarally, hindi daw siya kakaba-kaba. Bakit? Sapagkat pinatunayan ng Iglesia ni Cristo, nasaksihan mismo ng mayor ng Maynila na ang Iglesia ni Cristo kapag ka gumawa ng kilusan para ipagsigawan ang kanilang karapatan ng taong bayan, ang Iglesia ho, disiplinado. Ang rallying ito na ginawa namin ay matagumpay na rally. Bakit? Sapagkat alam naman natin na ang rallying naganap mula noong June 30 ay naramdaman mismo ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga lumipad muna siya patungo ng ibang bansa sa pag-aakalang yung dumi na nakikita niya sa kanyang sarili na ginawa niya dito sa Pilipinas, ay baka pagdating niya sa ibang bansa, temporary mawala muna. Pero hindi eh. Pagdating niya sa bansang Canada, doon din mismo naaktuhan niya at nasaksihan niya ang dumi na ginawa niya. At syempre, hindi maiiwasan na kung ang amo ay nakaranas ng ganyan, natural yung mga tuta makakaranas din po ng ganyan. Kagaya na lang halimbawa ng pagpunta ni Auntie Claire sa Canada. Ano po ang kanyang naranasan? Naranasan niya doon ang totoong hinaing at boses ng bawat Pilipino. Sa dinami-rami ng mga nasabi sa iyo ng mga Pilipinong nasa abroad, sa Canada, ang pinaka-highlights mo talaga pangit ka. Ikaw naman, Auntie Claire. Alam mo, Auntie Claire, bunga yun ng kanilang sama ng loob dahil sa administrasyong pinoprotektahan mo. Ngayon, kung napagsabihan ka ng mga Pilipino mula sa Canada ng salitang pangit, para sa iyo, kabastusan na yon. Ang tanong ko naman sa iyo ngayon, Auntie Claire, ano po ang tawag ninyo sa protektado ng USEC na administrasyong magnanakaw?